May sinasagawa ngayong Unity Swim sa Diliman sa Quezon City kung saan target ang walang tigil na paglangoy ng hanggang 6,000 tao. Yan po ang pambato natin sa Guinness World Records. Nakatutok doon live si Micaela Papa. Micaela. Mel, mahigit 5,000 tao ang inaasahang makikilahok dito sa The Great Pinoy Peace and Unity Swim dito sa Diliman Preparatory School sa Quezon City. At ang layunin nga dito ay makapag-set ng panibagong record para sa Guinness Book of World Records. Pasado alas 4 ng hapon na magsimula ang tangkang pagkamit ng Guinness record for most number of swimmers swimming a fixed distance for 24 hours. Layo nitong talunin ang current record holder na bansang Italy kung saan 5,028 swimmers ang lumangoy. Pero kaninang umaga pa lang 5,086 na ang nag-register at patuloy pa itong nadagdagan. Relay swim ang ginagawa. Ibig sabihin, isang lane lang ng pool ang ginagamit at kailangang matapos muna ang isang swimmer bago magsimula ang susunod sa kanya. Madi-disqualify naman ang sinumang swimmer na tatapak sa sahig o hahawak sa gilid ng pool. Iba't ibang uri ng tao ang kasali dito sa record attempt in swimming. Nariyan ng mga estudyante, tauhan ng Philippine National Police, tauhan ng Bureau of Fire Protection at tauhan ng Armed Forces of the Philippines. Ang nagsimula ng record attempt ay ang Deputy District Director ng QCPD na si Senior Superintendent Benji Magalong. Ako confident ako kasi nagkaroon na tayo ng practice nito eh. Series of practices na ginawa natin. Ang pinakabatang kalahok naman ay ang 4-year-old na si AJ Carvalho na nanggaling pa ng Olongapo City. Hindi naman naging sagabal ang kawalan ng isang paa sa pagsali ng dating Olympic swimmer na si Pete Lozada. And ask me if I can swim. Sabi ko, why not? To promote swimming in the country, I'll do everything. Swimming, even if you don't have the legs, you can swim. Tuwang-tuwa naman ang mayor ng Quezon City na si Herbert Bautista at balak niya rin makilahok sa record attempt in swimming. Well, nakakatuwa yan dahil una, the event is for peace and unity, through swimming. So, malaking bagay. Natapos ko na yung mga schedule ko, lalangoy din ako dyan. Mel, kita nyo naman napakadami pa nang nakapila para nga subukan itong world record na ito. Katunayan, lumampas na tayo ng 800 swimmers. At syempre, tuloy-tuloy pa rin ang paglangoy dito hanggang alas 4 ng hapon bukas, kung kailan formal na bibilangin na at titingnan kung nakamit ng bansa ang world record. Mel? Overnight yan, Micaela? Overnight magsiswimming sila? Pasensya pa ulit na lang uli, Mel. Overnight ba yan? Yung affair na yan, overnight magsiswimming yung mga tao? Tama yan, Mel. Overnight, tuloy-tuloy, walang tigil talaga ito. Ang batas dito ay bawal umulit yung mga swimmer. Dapat magkakaibang tao lagi ang swimming. At syempre, wala namang age requirement. Nakita nga natin na mula 3 years old hanggang 74 years old, may nagsiswimming dito. Basta ang requirement ay kaya nilang tapusin yung 60 feet na haba ng pool. So hanggang ngayon, pwede pa rin pumunta dyan. Kung gustong makiswimming dyan, pwede. Oo, Mel, katunayan ngayon, napakadami pang nag-register. Lumalagpas na nga daw ng 6,000 kasi yung mga nag-register ng una, nagsasama pa ng kamag-anak, nagsasama ng mga kapitbahay. At syempre, welcome naman sila lahat dito para makatulong nga sa pag-break ng record na ito. Maraming salamat sa iyo, Micaela Papa. Chika Minute! Na-interview ko si Vic Soto para sa programang Showbiz Central. Pero maya-maya, pati ako, tinatanong na rin niya. Nagpa-unlock ng one-on-one interview si Vic Soto sa Showbiz Central. Karaniwang tanong na syempre ang tungkol sa estado ng aming relasyon. A lot of people have noticed na hindi pa rin naiiba yung pakikitungo natin sa isa't isa even on TV. So, paano mo mailalarawan ang current relationship natin with each other? Ako, personally, I don't owe anybody an explanation or a detailed facts about my private life. And I think we share the same opinion. No? Sa kabila ng mga intriga at anumang nangyayari sa personal na buhay, ipinunto ni Vic ang kahalagahan ng professionalism. Kung ano man yung nakikita nila sa telebisyon, alam naman natin dalawa na we're both professionals at yung matibay ang ating samahan, pagkakaibigan, lalo na sa Itbulaga.
At kahit ako ang interviewer, dumating ang punto na ako na ang tinatanong ni Vic. Kamusta ka naman? Kamusta naman ako? Oo. I'm good. Masaya naman ako. I'm quite busy. Alam mo naman Saan? kapag ganitong mga panahon Busy ka sa... nag-advance tayo ng mga episodes. So, hindi na rin ako nakakapag-gym. Hindi na kita nakikita doon. Hindi rin niya pinalampas ang ilang personal na tanong. Ang love life. Wow. Yeah! Ano ba yun? Kaya pati ako, humirit na. Kailan naman ka ba magpapakasal? Mabalik ko lang doon sa dapat na itanong ko. Ikaw ba gusto mo mag-asawa? Abangan ang kabuuan ng mainit na tanungan at sagutan namin ni Vic sa Showbiz Central sa Linggo. Bitin! Ayan po, Chika Minute. Happy weekend, everyone. Ako po si Pia Guanyo. Mel, Mike? Salamat, Pia. Simoy Pasko na rin sa lungsod ng Valenzuela. Kani-kanina lamang po ay nilawan ng kanilang Christmas Tree of Hope. Meron pong caroling, meron pong magic para sa mga chikiting at nandoon live si Jamie Santos. Jamie! Mel, Mike, nag-uumapaw ang saya dito sa Valenzuela City nang sindihan ng mga ilaw ng kanilang tinawag na Christmas Tree of Hope. Nagningning ang lungsod ng pailawan ng kanilang Christmas tree. Sinabayan pa yan ng mga ngiti sa labi ng mga taga-Valenzuela na tuwang-tuwa sa pag-ilaw ng Christmas tree. Tinawag nila itong Christmas Tree of Hope para ipaalala sa lahat na anumang dagok sa buhay ay dapat laging may pag-asa at dapat laging positibong harapin ang bagong taon. At dahil ang Pasko raw ay para sa mga bata, inaliw sila ng isang magician sa kanyang mga tricks. Enjoy na enjoy naman ang mga chikiting. Para naman mas ramdam ng mga taga-Valenzuela ang simoy ng Pasko, hinarana sila ng mga Christmas songs. Mel, Mike, mahigit 2,000 kataong mga barangay health workers at barangay population manager ang mababahagian ng aginaldo ngayong gabi. Mel, Mike? Maraming salamat, Jamie Santos. At yan po mga balitang aming tinutukan sa nakalipas na 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Patuloy po ninyo tutukan ng 24 oras weekend, Sabado at Linggo. 15 araw na lamang at Pasko na. Naku, weekend na. Baka mabili na yung ating regalo, Pia, no ha? Mula po sa tahanan ng katotohanan, ako po si Mel Tiang. Ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Walang bahid politika, serbisyong totoo lamang at dahil hindi natutulog ang balita. Nakatutok kami 24 oras.